Okay, magandang hapon Pilipinas at samahan niyo ako sa aking palatuntunan. Huli ka ni Jojo Sibial dito lamang sa Huli Ka News TV. Sa hapon na ito, nais ko lamang kong talakayin. Ito pong, hindi yung magandang aking camera. Nais po nating talakayin. Ito pong isa ho sa mga accomplishment ho na ako po'y magpasalamat dahil sa mga nagawa ng ilan nating mga pulis. Marami po tayong mga nakilala at nalalaman na mga impormasyon at magihong sa mga nag-viral sa videos ho, na may mga pulis ho na nakagawa ho ng mali. Kumbaga sabi nila, mga tiwaling pulis. At kapag ho mayroon naman ho tayong malaman at makita naman na mga pulis na gumagawa ho ng kabutihan o maaksyon sa ating po mga nilapit na sumbong, reklamo, ating pong pasalamatan. Nakita nyo sa ating screen ang Lemery Municipal Police Station ng Batangas yan. Lemery, Batangas yan. Kahapon po, pinasalamatan ko na ito pero kulang po ang aking pagbibigay o pugay at pasasalamat ko dito po sa ating pong mga kapulisan. Pasalamatan ko lamang ho ang Lemery Police Station, serbisyong may aksyon, tiwala ng mamamayan ang kaakibat. Okay? Sa isa pong pagbisita ko sa kanila pong himpilan, at marami po ako nakausap doon, maliban po sa kanila pong police desk officer sa oras na yon. Gabi po yan, ng alas 8:44 ho ng gabi, Sabado yan, nitong nakaraang Sabado lamang, ay nagulat po ako sa kanila pong mainit na pagtanggap sa amin o sa aking team o yung Huli Ka News team. Kasama ko dyan si Domer Gobalio. Sa isa pong inilapit ho namin na reklamo, sumbong, agad po kami nilang kinikiter o inaksyon o agad kaming pinakinggan ang aming sumbong. So sa isang mamamayan, malaking bagay ang naramdaman na ang kaniyang sumbong ay hindi lamang pinakinggan kundi agad ding binigyan ng aksyon. Kaya nararapat lamang na kilalanin at pasalamatan natin ang Lemery Municipal Police Station sa pamumuno po ng kanilang Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel June Ian Ruas, kasama ang kanilang Intelligence Unit at Investigation Unit dahil sa mabilis na pagtugon sa aming sumbong. Sa panahon ngayon, mahalaga ang isang himpilan ng pulisya na bukas sa hinaing ng publiko at handang kumilos upang tugunan ang mga problemang kinakaharap ng mga mamamayan. Hindi madali ang trabaho ng mga pulis bukod sa pagpapanatili ng peace and order, kailangan nilang magsagawa ho ng kanilang investigasyon, mangalap ng impormasyon at tiyaking naayon sa batas ang bawat hakbang na kanilang ginagawa. Sa aming karanasan, nakita ko ang kahalagahan ng mabilis, maayos at responsabling pagtugon ng kapulisan. Ang pagkilos ng Intelligence Unit at ang Investigation Unit ay nagpapakita na may mga pulis na seryoso, ginagampanan ang kanilang tungkulin at hindi binabaliwala ang sumbong ng mga ordinaryong mamamayan. Ang ganitong uri ng serbisyo ang dapat patuloy na palakasin, serbisyong nakikinig, kumikilos at nagbibigay halaga sa bawat mamamayan. Sa pamumuno po ni Police Colonel June Ruas, umaasa tayong magpapatuloy ang ganitong uri ng pamamalakad sa Lemery Municipal Police Station sa mga pulis na patuloy na nagsisilbi sa kabila ng hirap at panganib ng kanilang trabaho. Maraming salamat sa inyong serbisyo. Sa Lemery Municipal Police Station, maraming salamat sa mabilis na pag-aksyon sa aming sumbong. Ang tunay na serbisyo publiko ay hindi lamang nasusukat sa salita kundi sa konkretong aksyon para sa mamamayan. Mabuhay ang mga pulis na tunay na naglilingkod. Yan ho ang isa po sa ating pong mga naranasan. Kaya po ako tuwang-tuwa at sabi ko nga, bibigyan ko po ito ng magandang espasyo o tamang espasyo dito po sa aking palatuntunan, dito po sa aking programa sa Huli Ka News TV, sa ating pong Facebook Live at ganoon din po sa ating YouTube channel. Paki-subscribe na lamang po ang ating YouTube channel at ganoon din po itong ating Facebook page, Huli Ka News TV. Dahil nga po ako po, sabi ko nga sa inyo, marami na po ako napuntahan na iba't ibang mga police station. Sabi ko nga, kung magkaroon ako ng pagkakataon at sapat ho na panahon, resources, at tawag nito, yung paghahanda, pag-prepare ho
para libutin ho ang iba't ibang mga municipal police station. Marami pong mga police station sa malalayong lugar na ni minsan ho ay hindi man lamang ho nabisita natin. Hindi ho namin nabibisita. Kaya siguro panahon na ito na upang bisitahin na rin namin ang mga malalayong lugar. Sabi ko nga, mahalaga po ang bawat pulis sa bansang Pilipinas. Napakaganda ho tignan. Kasi ho, madalas ho, alam mo ba ninyo, marami pong mga pulis ho na mga matigas ulo. Oho, may mga kayabangan. Oho, mataas po ang kanilang iri ho dahil nga po sila ay pulis. Sabi nga ho nila, hindi ho kami ordinaryo lamang ho na manggagawa, kami po ay pulis. Ganyan po ang kanila pong tingin sa sarili nila at pagturing ho sa sarili nila. Mahirap din po minsan na kapag lumapit ho tayo sa kanila, lalo na po hindi tayo naasikaso, hindi tayo napapakinggan, sa totoo lamang ho, maging ako na experience ko din yan. Pero dahil nga po sa ganitong sitwasyon na ako po ay pinakinggan, kinausap, kasama ng aking kasamang si Domer Cobilio sa aming pagtungo dyan po sa Municipal Police Station ng Lemery, Batangas, abay taos puso po kami nagpapasalamat. Alam po ba ninyo na marami pong mga tao ang nagsasabi napakahirap na pong lumapit ho sa mga police station. Marami din po ang nagsabi na nakakatakot ang mga pulis. Marami din pong nagsabi na ayaw ko na magsumbong sa pulis. Pero ako na mismo ho, ang inyong lingkod, si Jojo Sibial, na nagsasabi po sa inyo, wag ho kayong matakot. Oho, lumapit po kayo sa ating pong mga kapulisan, lalo na po sa ating mga municipal police station, sa ating city police station, dahil nakasisiguro ako sa pamumuno po ng kanila pong PNP chief, ng kanila pong chief ng Philippine National Police, na si Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Kasama po ang mga regional directors, ang mga police provincial directors at ang lahat po ng municipal at city police station. Nakatitiyak ho ako na matutulungan tayo at magampanan po nila ang kanilang mga tungkulin. Even kahit ho na sa mga oras ng gabi, dahil po kami ho natapos po sa aming pong ugnayan, no? Dahil po sa aming sumbong na kailangan pa po nilang i-verifika, kailangan pa ho nilang paimbestigahan, inabot po kami ng more or less 12 o'clock in the midnight nung gabi. At nakita din po namin habang kami po ay naglalakbay patungo po sa iba't ibang mga bayan sa lalawigan po ng Batangas, ay marami pong mga pulis na nagkandak po na kanilang police checkpoint para po sa anti-criminality campaign ng ating pong kapulisan. Kaya taos puso po akong nagpapasalamat po sa kanila dahil sabi ko nga, iba ho ang mga pulis ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Hindi lamang ho sa bayan ng Lemery, Batangas, kundi po sa buong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo dahil madalas po tayo naka-encounter na kahit papaano ho, na kapag ho tayo ay lumapit po sa kanila pong mga himpilan, sa kanila pong police station, ay tayo naman po ay inaasikaso, pinakinggan po ang ating mga inilapit ho sa kanila at siyempre po biniberipika nila. At kapag ho na-verify nila na ang aking sumbong o ang ating sumbong ay totoo, valid ho, agad-agad silang a-action. At kasama ka pa sa kanilang police operation upang po makita mo kung talaga bang totoo na sila po ay uma-action. Yun po ang isa po sa mga nakikita ko nung ako po ay pumunta ho dyan po sa Lemery, Batangas Municipal Police Station. Maraming salamat po sa inyo. Siyempre, of course, maraming salamat din po sa kanilang Police Regional Director ng Region 4E, Calabarzon, Police Brigadier General Dominic Bacay, sir. Maraming salamat po sa inyo. At ganoon din po sa kanilang Police Provincial Director ng lalawigan ng Batangas, si Police Colonel Ibura ho. Maraming salamat po sa inyo, sir. At dito naman po tayo sa isa po naman na tatalakayin o pag-usapan natin. Marami po tayong pag-usapan ngayon sa hapon na ito. Nasa 3 topic po tayo. Maraming salamat, Sir Paul John Reyes. Thank you sa iyo pong pagbisita sa aking munting palatuntunan. Pag-usapan naman po natin ito pong issue dyan po sa Del Gallego. Del Gallego ho, Municipal Police Station ho, sa lalawigan ho ng Camarines Sur. Magandang hapon po sa lahat ng kapulisan ho riyan. Pero makinig po kayo dahil meron po akong ilalapit sa inyo na napakabigat ho na issue. Alam ko naman na hindi naman ho lahat ng kapulisan natin ay familiar po dito sa problemang paihi.
Hindi ho sila familiar kasi hindi po nila alam na mayroon pong paihi sa kanilang mga lugar. Pero aware sila na mayroon pong mga paihi sa iba't ibang mga lalawigan. Heto ngayon, ito po isa po sa ating pong tutumbukin para agad ho nilang maaksyonan ito. Dahil naniniwala ako sa pamamagitan nitong ating palatuntunan ng ating programa ho, ay tayo'y mapakinggan at mapanood ho nila sa ating live program, Huli Ka ni Jojo Sibial, dito lamang ho sa ating Facebook Live, Huli Ka News TV at ang ating YouTube channel, Huli Ka TV. Ganon din po ang ating dyaryo, ang ating pong national tabloid, Huli Ka Dyaryo, nationwide ho yan ha. Okay, sabi nga ho rito, Del Gallego, Camarines-Sur, pugad ho ng paihi ni na Chulo at Guto. Sino po itong si alias Chulo at itong si alias Guto? Mukhang familiar ako dito sa pangalang Chulo. Mukhang pumapasok ito sa aking pong isipan. Kanya lamang ho, kailangan kong verifikahin ito kung totoo ba itong aking tinatalakay na ito po yung nasa isip kong si Mr. Chulo, si alias Chulo, ay siya po yung tinatawag pong isa po sa politiko sa Northern Luzon. Okay? Tinawag ho nga pugad ho ng illegal na paihi ng petroleum products ho, ayon sa mga residente ho ng bayan ng Del Gallego, Camarines-Sur. Kaya nga ho, ang tanong ho dito, sino po ba itong mga mukong, sino po ba itong mga kengkoy-kulukoy ho na sina alias Chulo at alias Guto ang pinaniniwala ang utak ho, o sila po ang utak nito pong malaking sindikatong paihi ho na konektado po doon sa Biolago Syndicate. Sino po ba itong Biolago Syndicate? Malaki ito, matagal ko na po ito naririnig, lalo na po dyan sa lalawigan ng Batangas, sa lalawigan ng Bataan, at maging dito sa Metro Manila. Malawak ko ito. Malaki po itong sindikato ho. Napakalaking pera ang nawala sa ating gobyerno because of this Biolago Syndicate. Ayon po ayon po sa ating pong impormasyon mula sa grupo ng ilang religious sector ho, sa ilang pong mga religious sector, garapalan daw po di umano ang operasyon sa barangay Nagkalit ho yan tandaan ho ninyo, barangay Nagkalit at barangay Panagdapian ng Del Gallego, Camarines-Sur. Ang mga tanker na may tatak ho, GNT, ang ginagamit ho sa malawakang pagpupuslit ng krudo at gasolina. Wow, lupit ito. Ito naman hong sina alias Melody at alias John Lee, parang si John Boo ito John Lee, ang tumatayong katiwaldas sa nasabing sindikato. Malupit ho talaga ito, napakalawak at napakalalim mo nitong Biolago Syndicate ho. Noong taong 2025 last year ho ito, ay sinalakay na ho ito ng operatiba ho ng CIDG o ang ating pong Criminal Investigation and Detection Group. Ang kanilang kuta ho dyan po sa barangay Pinagdapian at dinakip ang dalawa. Ngunit patuloy pa rin ang operasyon sa magkatabing barangay Nagkalit at malakas ito. Kaya sa kanila pong malakas po ito sa itaas, sabi po ng ating pong impormasyon o ating informante o ating informer. Kumustahin naman po natin ang butihing mayor ng Del Gallego, Camarines-Sur na si Mayor Melanie Avarientos o kaapelido po ito ng isang sikat na basketball player. Ano kaya ang hakbang laban sa talamak na paihi? At manawagan din po tayo sa DILG Secretary John Vic Rimulya, mukhang masyado ka nang nakadikit sa mga Duterte, sir. Ano kaya ang meron sa mga Duterte ho? At siyempre po, manawagan din po tayo sa kanila pong Chief of Police ng Del Gallego, Camarines-Sur Municipal Police Station na sa pamumuno ho ni Police Captain Jason Canuto. Bakit hindi napapatigil ang illegal na gawain? Ano ang meron, Hepe? Kaya pala itong si Hepe si Captain Police Captain Jason Canuto busog na busog ho. Kung makita ho ninyo ang kanyang hitsura ay kakaiba ho. Sobra hong kumbaga sabi, happy ho dito si Chief of Police, si Hepe, dahil talaga pong halos po ilang libong pera ang pumapasok ko sa kanya linggo-linggo sa kanya pong bulsa, ayon po sa ating informante di umano. At atin naman pong manawagan naman po tayo dyan po sa Camarines-Sur Police Provincial Office kay Police Director Colonel Virgilio Olalia Jr. Matagal na ho ito Ito si Colonel Olalia. Kung di ako nagkamali, siya ba yung Hepe
Siya ba yung PD ho ng ng Albay? Kasi po nung ako'y bumisita, ilang taon na ho nakalipas ho, naging provincial director din po ito. Hindi ko maalala kung sa Albay ho, o sa Camarines Sur pa rin. So mayroon na po itong 2 years, kung di ako magkamali. Alam ba ninyo, ang nangyari? Maswerte itong si PD dahil malakas eh. Bakit kamo? Nanggagaling ito ng Albay. Tama nga ako. Pagkatapos na ilipat ho sa Camarines Sur. Wow, galing ha. Dito ho, ito isa po sa ating pong dapat pong pag-usapan. Alam po ba ninyo na marami pong mga police officer, police provincial director, municipal police chief of police, no? At marami pa pong iba. Maging pong ang police regional director, mayroon pong mga police provincial director na nanggaling po sa isang probinsya, inilipat ho pagkatapos ho na siya po ay magkamal ng limpak na salapi ho. Siya po ay mailipat naman sa iba pong mga probinsya o sa iba pong probinsya. Ganun po ang sistema. At alam po ba ninyo kung sino po yung nag-number 1 no, na mga police station o police provincial office ho, sila po yung may malaki pong ambag. Ang ambag ho doon ay yung pong mga kinukulikta nilang mga pera na galing po sa illegal. Kapag ho marami kang nakuliktang pera ho, abay tiyak ho magna-number 1 ka. Bakit? Mayroon pong isang bayan, makailang beses ko pong inireklamo. Minsan nga po nababaliktad pa, parang yung kaming nagrereklamo, parang kami pa ang pusasan ng pulis. Medyo matibay ho tayo at may kaalaman ho tayo regarding ho sa mga usaping kapulisan. Di ba ho? Na-counter ho natin sila. Ini-interrogate ho kami. Tinatanong ho kami. Kung bakit daw ho kami nakarating doon sa area na yon. Hindi po alam ni police officer na ang trabaho po ng isang media practitioner hanggat may lugar o hanggat may espasyo, hanggat may isla sa bansang Pilipinas ay kaya po naming abutin. Maniwalat kasi hindi ho, natawid ko na po ang mga lugar ho o mga isla ng katulad ng Catanduanes, Masbate, Mindoro at iba pang mga lugar sa Visayas at maging sa Mindanao. Dahil po dito po sa aking pong trabaho. Nagawa ko po yan kaya wala po ni sino man sa kanila na dapat i-question ang aking pong trabaho. At isa pa po riyan, nung kami po ay magkaroon po ng hearing dyan po sa Internal Affairs Service ho. Yan po ang korte ho ng ating kapulisan, Internal Affairs Service, National Police Commission, either sa dalawa kung kanino ka magsumbong, wag lamang ho yung pagsabayin dahil parang tinatawag na ho yan na ang tawag ho nila, mayroon silang tinatawag doon isa lamang dapat ho. Sinabi rin po yan sa isang magaling na abogado ng Internal Affairs Service na wala ho silang jurisdiction na para tanungin kayo kung bakit nakakarating kayo sa iba't ibang lugar. As long as you do your job, you perform your job bilang media practitioner, bilang isang reporter, kolumnista, nagawa mo ang iyong trabaho. Kasi ang mahirap po dito, kapag hindi mo nagawa ang iyong trabaho, abay doon ho talaga magduda sa iyo ang pulis. Kaya nga po, dito po sa aking pong karanasan, na kung saan ako nakarating. Maniwala po ba kayo? May isang bayan ho dyan sa Quezon Province, Mulanay ho yan. Ang bayan ng Mulanay noong mga panahon, hindi ko alam ngayon. Yan po ay pugad po ng mga NPA noong panahon. Binisita ko ho yan. At natutulog lamang ho ako sa tabing kalsada, kasama po yung aking sasakyan. Dahil napakalayo po ng mga hotel ho yan. Atin pong iniimbestigahan o atin pong inaalam, yung pong problema po sa mga lupain dyan po sa bayan na yan. Malawak po ang lupain niyan. Ang problema lamang ho riyan ay inaangkin ng mga tenants. Kung sa bagay, yung pong problema ho nila ay naayos na ho at na binili ho ng gobyerno ang lupa ho nilang kanila pong binabantayan at ibinigay ho sa kanila ng libre ho through Agrarian Reform Program ho. Kaya napakaswerte ng mga tao dyan po sa Mulanay, Quezon dahil nabigyan po sila ng kanilang sariling lupa dahil po sa proyekto ng ating gobyerno. Kaya nga sinabi ko ho rito, kahit liblib na lugar, pinupuntahan ko yan at hindi ako natatakot. Bakit? Dahil naniniwala ako na ang ating mga pulis, ang ating kapulisan, ay sila po ay handang magserbisyo. Ika nga, sabi nga ho nila PNP is to serve and protect.
the people of the Republic of the Philippines. Yun po ang kanilang tungkulin. Kaya nga po ako po nagkapasalamat. Kanya lamang ho, tayo din ho manawagan ho dito po kay Police Regional Director ho ng Region 5, no? O Bicol Region ho, na si Police General Irosito Miranda ho. Hindi ko alam kung nagretiro na ba ito, magre-retiro pa lamang. Kaya nga ho ito nagpakabusog ho. Ito pong si General Miranda ho, ang regional director ho, dahil magre-retiro na ho ito. Ilang araw na lamang ho, ang alam ko ngayong Agosto, buwan ng Agosto. Magre-retiro na ho ito. Siyempre, bago ho magretiro ito, magpakabusog muna. Sabi nga ho nung ilang mga nakaraang mga investigasyon sa mga retired generals, yung magre-retiro mga general, may pabaon ho sila. Ewan ko lang kung totoo ito, di ba? Atin lamang ho itong nabanggit kasi yun po ang mga kwento ho ng ating pong mga kaibigan, di ba ho? Kaya manawagan ho tayo nito, hiniling ho ang agarang aksyon. Ang tanong ho rito, aaksyonan pa ba ito? Ni Police Regional Director General Miranda? Hindi naman ho katulad dito sa Calabarzon, yung pong Police Regional Director ho ng Region 4E na si Police Brigadier General Dominic Bacay. Magaling ho yun eh. Walang katulad ho ang general ho dyan. Yung Regional Director ho ng Region 4E. Magaling ho. Bawat may magsumbong aksyon, galit ho siya. Sa lahat ng klase ng illegal, galit ho siya. Pero ang problema sa Bicol Region, kaya. Mayroon po akong nakausap dyan na mataas na opisyal ng kapulisan. Sabi niya sa akin, mahirap dito banggain sir ang mga illegal. Paano na lamang ho ang bansa ho natin? Paano mapabuti ang bansa natin kung ang salita ho ninyo, mahirap ho banggain? Naalala ko nung panahon ng dating Pangulong Duterte, yung war on illegal drugs. Ang Bicol ho ay talamak sa droga. Pero wala ho akong malaking nalalaman na mga malaking accomplishment ho ng droga dyan po sa rehiyon ng Bicol. Kaya nga ho, nung nakausap ko po ang isa sa mataas na opisyal na wag na lamang ho siyang magpabanggit ng kanyang pangalan dahil tiyak hong pag-initan ho siya. Kaya nga ho, sabi niya sa akin, sir, marami pong mga pulis na matitino at tuwid. Mga general, mga kernel, binangga ho nila ang mga illegal katulad nitong sinasabi po ninyong illegal drugs, illegal gambling at iba pa. Malaunan sir, sa halip na sila ay ma-promote o tumaas o mailagay sa mas magandang pwesto, sila pa ho'y nailagay ho sa floating status o nawalan ho sila ng hawak na unit. Yun po ang kanyang sinasabi. Dahil maniwalat ka sa hindi ho, may mga ilan pong kababayan tayo, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, lalo na ho sa Sorsogon, Masbate ho, may sariling gobyerno ho yan eh. Iba ho ang gobyerno ho dyan. Catanduanes, mabuti ang Catanduanes, napalitan na ho yung political dynasty ho dyan. Pero sa Masbate ho, baka hanggang sa siguro ako'y mamatay na lamang, baka hindi na ho mapalitan. Yung pong mga politiko ho riyan sa lalawigan ng Masbate. Iba ho riyan. At nakausap ko din mismo riyan o dyan ang kanila pong police provincial director, yung pinakamataas na kapulisan ng lalawigan ng Masbate, isang babae pa. Doon ako bumilib sa kanya nung nakausap ko siya. Iba ho talaga. Kaya ito yung sinasabi ko na napakahirap po sa isa pong pulis na gagawin mo ang tama pero pagdating ng oras ay masibak ka pa. Maitapon ka sa kangkungan because you do your job. Sabi nga ho nila, if you do right, you are wrong. If you do wrong, you are right. Yun po ang sinasabi po nila. Kaya ho nakakalungkot mga kababayan ko. Sa bawat probinsya, sa bawat lalawigan, maniwalat kahit sa hindi, may kanya-kanyang istorya ho yan. May kanya-kanyang kwento sa buhay, lalo na po sa buhay ng ating kapulisan. At minsan ho, natutulala na lamang ho sila. Tumitingin sa kisame o sa langit. Baka humingi ho ng basbas sa Panginoon kung paano ang gagawin nila kapag may nagsumbong sa kanila ng katulad ng aming sumbong. Kaya minsan naaawa din ako sa ating pong mga police officer dahil marami po ang matitino. At again, simula pa hong hindi pa ho ako media practitioner.
o hanggang sa kasalukuyan. Marami pong mga pulis na tinatawag po na 1530. Magre-report lamang ng agency hanggang 30 para ho magpa-check ng kanilang attendance upang makapagsweldo sila o makasweldo sila, makakuha ng kanilang sweldo. At ang mga trabaho ng mga ito, ang mga trabaho ng mga ito, itong mga 1530 na ito, kung hindi ito mga tiwaling pulis, tumatayo, di umano itong mga kolektor, ipinangungulikta ho nila ang kanilang mga boss. At minsan ho, yung mga boss ho nila, hindi naman alam na ikinukulikta sila. Nakakaladkad ang kanilang mga pangalan. Sila po yung napapasama. Yun po ang mabigat ho rito sa ating kwentuhan. Kaya ulitin ko, dito po, ito pong si RD ho, General Miranda, wala natin maasahan dito. Dahil malapit na ito magretiro. Pabayaan na ho natin. Tiisin na lamang ho natin. Ay may pahabol pa rito ho. Kilala ang sindikato sa ilang lalawigan, Cavite, Quezon, Bataan at Bulacan. Itong si Chulo ho, ay sinasabing may posisyon sa munisipyo, habang si Guto naman ang nagpapatakbo ng negosyo. Ibig sabihin ho, malaking sindikato ito na hindi lang Kamsor ang apektado ng mga iligalistang politiko. Ibig sabihin ho, mga politikong iligalista ho ito. Hinihiling din ng publiko ang pakikialam ng Camarnesor, Governor Elry Villaferte ho. Hindi, sabi nga ho, pakialaman na ho ito ni Governor dahil pamilya ng mga walang kwentang politiko sa Bicol. Lahat, di ba? Yun po ang sinasabi ho dito. Meron pa po tayong isang tatalakayin. Siguro meron pa tayo ditong balik part 2 itong Del Gallego, no? Bukas siguro ipagpatuloy natin ang ating pagtatalakay nito, no? Para naman ho maisabay ito. Dahil meron pa akong nais lamang i-share din sa inyo na isa pa, no? Pero bukas ho talakayin natin ito dahil inabot na po tayo ng ating pong kalahating oras sa programa natin. Gusto ko lamang ho i-maintain every 30 minutes ho ang ating programa. At inyo din po itong mapapanood sa aking pong YouTube channel. Ito pong ating tinatalakay. Maraming salamat at pakishare na lamang po. Dahil dyan naman po sa City of Bacoor, Cavite, about yung pong tungkol po sa issue po ng mga traffic enforcers na hinuli ho nila ang motorista. Hinuli yung motorista, then pagkahuli po, kinumpiska ang lisensya dahil meron po silang sinasabi pong city ordinance sa kanila pong lungsod. Na kung isipin natin, meron na pong DOTR memorandum, meron na pong LTO, yan po ay batas. No? Tingnan natin kung ano po itong batas na ito. Na hindi na ho kailangan mangumpiska ng driver's license. Hulihin mo, tikitan mo. Bukod tangin na lamang po ang Land Transportation Office ng kanila pong mga legit o talagang kanila pong mga na-assign na para ho manghuli, sila na lamang po ang may kakayahan o may karapatan na mangumpiska ng mga lisensya po ng ating pong mga motorista. Kaya mabigat itong usapin na ito. At isa din po sa nagpahayag nito at nagpatotoo, ito pong isa sa mga commuters advocate ho na si Attorney Ariel Inton ho, na bawal nga po kahit anong bayan, probinsya pa o lalawi o syudad, hindi na dapat kumpiskahin ang lisensya. Kailangan ho talagang mag-usap siguro ang legal team ho ng Bacoor City, LGU at ang LTO para ho magkaroon ho ng tamang paliwanagan dahil napakahirap po para po sa mga motorista na hindi po nila malalaman dahil siyempre po makipagdiskusyon yung motorista na bakit mo kumpiskahin ang lisensya ko, wala ho sa batas yan. Ipagpipilit naman itong traffic enforcer na hindi ho meron po kaming city ordinance o meron po kaming ordinansa. Yun po, doon po nagkatalo. Kaya nga po tinatanong ko rito, gaano po ba kahalaga itong ordinansa i-compare mo sa Republic Act o sa batas, sa ating pong saligang batas, di ba? Kaya kailangan ho talaga itong pag-usapan ng maayos. Siguro maybe i-research ko ito mabuti para ho naman ay maghiho tayong patas ho rito. Ang importante lamang dito natatalakay natin ng maayos katulad ng ating binanggit kanina. Una, pinasalamatan natin ang bayan ng Limery, Batangas, lalo na po ang kanilang Municipal Police Station sa pamumuno po ni Police Lieutenant Colonel June Ruhas, no? Ito po ina-assign before bago po naging Limery, Batangas COP, Chief of Police, na-assign po sa Legazpi City ng Albay. At again, naging din siyang Chief of Police
sa Iruna, Tarlac naman po. Kaya napakagaling na pulis ito. Maraming salamat po sa inyo, sir. At sa lahat po ng kapulisan ng Lemery, Batangas Police Municipal Station o Municipal Police Station. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre, of course, yung pong nag-assist sa amin sa intelligence, intel unit ho nila, na si Police Captain, ayaw po ipabanggit ang pangalan kasi sabi niya, sir, medyo marami po akong accomplishment na mabibigat katulad po ng gun running, drugs at marami pang iba. Madalas daw po siyang na-interview ng malalaking network ng media ho. At ako naman po ay sumasaludo po sa kanya dahil talaga pong ipinakita niya sa amin kung paano ho niya hinuli yung amin pong isinusumbong. I hope na lahat po ng municipal police station katulad po nila, na-actionan nila ang mga sumbong ng sino man ang lumalapit sa kanila. Kaya maraming salamat po sa inyo at isang mapagpalat, maulan na hapon, mag-ingat po tayong lahat. God bless. Salamat at ingat po kayo. Maraming po salamat. Adios amigos. Bye-bye. Thank you.